Good everyone, ito ulit ang inyong pambansang paid tutor. Today po, ito yung part 2 ng pag-aaral natin ng basic color mixing. Last week, ang part 1 is pinag-aaralan natin kung yung primary colors, no? Itong red, Collidin red, talo blue, tsaka Hansa yellow. Pinaghahalo natin itong yung primary colors, no? This time, magdadagdag ako ng panibagong tinting color, which is the talo green at saka rosina, no? Itong blue at saka yung yellow pag inano mo is green, but meron na pong mabibili na ready mix na talo green para hindi ka na magmi-mix pa dito, no? Kasi minsan naiiba yung shades kapag dito ka kukuha, no? Unlike kapag ito automatic na makukuha mo na kaagad yung gusto mong kulay, no? Ito aaralin nyo na lang to. Meron pang dalawang tinting color na i-add natin sa susunod. Ginawa ko lang is bawas-bawas lang, kumbaga hindi lahat para mabilis nyong masaulo, no? Ito is red para yan sa mga pink, ang blue para sa mga light blue kung mag-white tayo, at saka yung yellow para sa mga light yellow, at yung green dito yung mga mint green, dito yung naglalaro, no? At saka yung rosina, ito yung mga beige, cream, ito yung mga sikat na kumbaga madalas na ginagamit na pangulay sa mga bahay. So yan. So papakita ko sa inyo ngayon kung anong effect niya pag nilagay sa white. But of course, kapag kayo nag-aral nito, so since sabi ko nga, bibilhin nyo tong mga to para kayo mismo makikita nyo ang mga mixture niyan, kung anong kaibahan at paano nyo mababasa yung kulay kapag kayo nagmi-mix na. Okay, sabi ko nga nung nakaraan, meron ako nitong mga palette. So ngayon, makikita mo siya kung ano yung mga i-mix mo, no? Halimbawa ito ganito, makikita mo kung ano yung mga i-mix mo, nandito yan sa mga color na to. Imagine, halos lahat ng mga kulay na to nanggagaling sa tinting color, at magagawa mo yun kapag pinag-aaralan mo. Although hindi siya ganun kadali kadali magbasa, kasi kailangan mo sa ulo talaga yung mga epekto nitong mga tinting color na to, kailangan mo masaulo yan. So meron pang dalawa na i-add ko soon. Okay, so isa-isahin natin. Tingnan mo ang mangyayari kapag yung white lalagyan ko ng red. Yan. So dito nangyayari yung mga gantong kulay. Kung mas maraming white, doon ka na lang sa quantity, no? Quantity. So, ibig sabihin white plus red, pwede magiging ang lalabas niyan is pink. So ganyan. Ibig sabihin ang red pala, pink ang kalalabasan kapag hinalo natin sa white. Next, yung blue, pag hinalo naman natin sa white, so ang lalabas niya is magkakaroon ka pala ng light blue. Okay? So yan, very simple lang naman to. Yan, pag-aaralan niyo na lang sa inyo. Nasa sa'yo na yan kung gaano ka light blue o gaano ka dark yung gagawin mo. Kung masyadong ma-dark yung blue ang gusto mo, then add blue. Ganun lang siya. Okay? Then next is yung yellow. Yung yellow, kapag hinalo mo sa white, ito naman yung effect niya. Okay? Yan. Magiging light naman siya. Okay? Last sa'yo pa rin kung gaano karami o yung quantity ng white mo o yung yellow mo. No? Tandaan nyo, kapag nagano kayo sa white na ito, kung meron kayo mimix ka na mas maganda kung yung white nyo, unti-unti ang lagay nyo ng tinting color. Kasi ang tinting color, kunting patak niya, lalo na yung mga coloran talaga. Kunting patak mo lang, talagang mas marami ng makulay na yung effect, no? So mas maganda kung gradual siya. Halimbawa, 1 litro yung white mo, tapos maglalagay kang yellow. Mas maganda kung mag-start ka sa kalahati para pag nakuha mo hindi ka mag-overmix. Yun naman ang ng mga timplador, yung overmix. Okay? So yan yung lalabas kapag nagaano ka ng dilaw tsaka puti. Next, pag talo green naman, itong talo green, ito yung mga ginagamit na kulay para makabuo ng mga mint green. Basta may shades ng green, no? Kasi
marami ding ano yan, no? Maraming variation din yung green, maraming shades din. No? Ito yung mangyayari dyan kapag hinalo mo sa white. Now, bakit white? Kasi kadalasan, kasi ang base talaga natin, white kadalasan, no? Kami, since marunong na kami mag-mix, pwede na kaming nagmi-mix kami ng color sa color, no? Intermix na lang ng color, makukuha na namin yung mga gusto namin. Kasi di ba may mga ready mix naman na color, like gusto mo ng beige, gusto mo i-dark yung beige, pwede na kaming gumamit ng malight na beige, tapos dadagdagan na lang namin ng mga tinting color. Mas madali na kaming nakakapag-mix. Okay? Kasi alam na namin at naiintindihan na namin ang halo ng bawat kulay. Now next, ito, so yun sa mga green. Next naman is yung Rose Sienna. Yung Rose Sienna, ito yung mga sabi ko kanina, ginagamit yan sa mga beige, cream, ivory. So dito yung ginagamit. Yung katulad yan, oh. Magiging ganyan siya, oh, ganyan. Nasa sa'yo ulit kung gaano karami yung ilalagay mong white. So yan, ang mga kulay na nagagawa dyan. Okay? Yan. Nung nag-aaral ako before nito, ang unang-unang natutunan ko is ito kasi madalas siyang ginagamit, no? Madalas siyang ginagamit para makagawa nitong mga cream. Tapos yung mint green, yan. Now, pwede rin naman na mag-intermix ka ng kulay. Halimbawa, katulad nito, gusto ko siyang magiging yellow green. So ngayon, pwede ka nang kumuha din dito para maiba yung kulay. So ibig sabihin, hindi lang ito, no? Itong kulay na to, paglalaroan mo talaga sila para makuha mo yung kulay na gusto mo. Like yung inano ko kanina, nasa na ba yun yung blue? Yan, may mga makikita ka dito na mga kulay. Katulad na ito, itong blue na to, itong blue na to, yan, di ba? Hindi mo makukuha yan sa bastang light blue. Okay, so pwede kang kumuha ng green para makuha mo yung blue na yon. Ayan, o, andito na siya, o. Yan. Pero yun nga, sabi natin, yung amount ng ilalagay mo hanggang makuha mo yung tamang color. Tingnan mo siya. So nandito na siya, o. Yan, di ba? Medyo malayo pa siya, pero doon ka papunta, no? So ganon. So pwede mong i-intermix yan. Pwede mong i-ano yan para makuha mo yung kulay kasi minsan meron kang mixture na ang kulay niya is minsan nagmi-mix ka ng 5 colors, 7 kulay, di ba? So kailangan nating maaral talaga yung mga tinting color kung paano natin siya lalaruin to arrive doon sa gusto mong kulay. Kaya sabi ko nung nakaraan, mas maganda kung kumuha ka ng mga color chart ng mga iba-ibang company ng paint, mga ganito, then try mo magaya, no? Sabi nga natin, mas mahaba yung panahon ng pagmimix mo, mas madali kang makakagaya ng mga kulay. Okay, so yun lang po for today. Next po, pag-aralan naman natin yung additional color, yung tinting color. Abangan nyo po. Once again, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rico Marquez.